Unang school, tumaway. Meron tayong pipirmahan doon kaya Kone Axel. Wala, yung sa SBN ay siya. At pag nagkasuka, hindi na huwi papagamo. Eh pag may insurance ko, hindi huwi. Bago na kahit maulan, mainit, naghahanap ng partners na pagdadalhanan yung mga anak. Si Axel Alpar. Dito po. Ayan. Morning mga kalaot. Yan po. Araw na po ng Mertes. Ngayon tapos na pong pista kahapon. So ngayon tayo po ay maglilimas ng bangka dahil 2 araw pong umulan dito sa amin. Magdamag. So hindi naman kalakasan yung ulan. So kailangan lang natin limasan yung bangka natin at tayo po ay paalis. Punta po tayo ng Kalaka. Kaya limasan muna natin bago tayo umalis. Baka lumubog na yung bangka natin. Ayan. Wala yung palimas. Ayan. Kasi baka abutin yung makina. At ako'y paalis mamaya. Punta po tayo sa school ni Axel at magpipirma nga po ng ano po, may meeting yata. So ako nang pupunta, wala naman si Mars na sa trabaho niya. Kaya malimasan muna natin bago tayo alis na sila bukas. Punta tayo ng Kalaka. At tutulong tayo dyan sa pagluluto. So wala po tayong mahanap na Tagalog na baboy sa loob. Baka doon sa Kalaka pa mayroon. Bago tayo alis, natin muna itong ayusin yung bangka natin. Kahit hindi naman siya nakabara, basta wala siyang tubig. Dahil hindi po karito ang hangin pa. Dito po nagmumula yung hangin, amihan. So papunta doon. So hindi yung ating bara ng bangka dito, hindi tumaano. Merap lang paghabagat. Paghabagat pa delikado. Atin palang trap ang nahuli pusa, so binuksan ko yung daan para makadaan sila dahil baka hawakan ko, baka makakagat. Pero nadaanan ko kanina nung nakaraan, manok pumasok, 2. Hindi ko na lang binidyo kasi copyright tayo doon kasi nakakulong doon. Pumasok po sa atin trap. Ngayon naman pusa, 3 pusa ng isang araw, manok 2. Pero binuksan ko rin. Tapos mga palaka, daga, huli sila doon. Lagi na may tubig kaya malumot. Okay na. Pakita ko lang po sa inyo yung nahuli natin doon, manok. Ayan o, pusa. At maglilinis din tayo ng ating motor mamaya mga kalaot, kasi makuha na yung ating motor, magabok, maputik. At hindi na po natin siya ginagamit, pero pinandar ko naman siya kagabi. At siyempre may lakad tayo. Yun kasi yung ginagamit ko, kasi nakarestro yun eh. Yung isa kasi hindi nakarestro, hindi po pwedeng gamitin yun sa highway pang malayuan. Baka tayo ay madali ng LTO. Ayan na. Ayan. Nilalagyan ko lang yung daan. Binuksan ko yung daan. Ayun na, yun, pusa. Hindi ko lang hawakan, gawa ng baka makagat tayo. Ay, 4 nga pala yo. 4. So yung pumasok sila dyan, hindi na kasi sila makakalabas dyan eh. So ngayon nating bubuksan ari. Oh. Ngayon, nabasa kayo dyan. Yan pa kasi kayo
dito, makakadaan sila dito. Yan o. See? Yan o. Labas na kayo dyan. Baka paghawakan natin, baka makagat pa ako. Kasi, ganyan eh. Lalabas naman na yan dyan. Ngayon nakakaawa sila, hindi sila nakakain. Ilang araw na siguro yan dyan. Lalagyan natin sila ng tubig para matukoy nila yung daanan. Hanap natin tubig. Hindi kaya ako ang isda para malaman nila yung daan. Pero lalabas na rin yan dyan eh. Ilang araw na siguro yan, payat na eh. Kukuha tayong tubig para lalapit sila. Ay, may tugtog lang. Ayan, may tubig. Para pag pumunta sila dyan, ay makakadalabas na silang diretso. Tara, pauwi muna tayo. At maglilinis pa po tayo ng ating motor. At paalis pa po tayo ng alauna. Let's go po. At nandito lang nga po tayo sa bahay. So ngayon po ay umpisa na tayo maglinis sa ating motor. Dami ng kanyan. Daming gabo. Kailangan natin mas daanan natin. Kuha mo tayo ng basahan para masabunan natin to. Yan o. Ang dugo yan eh. Kahit yung ating gamit. Buhay signa mo. Naman natin itong itaas. Nakatatanggal itong dugo nito. Dugo ito ng kone. Baboy. Damas ka kasi ako ng dinagpuan dito itong motorsi. Nagluluto ako, naglalamas. Dito nagkasikan. Kaya nahin muna natin taas bago yung puro gas-gas na eh. Gawa ng bag. Huwag natin matalas.
siya ulit. Ganda sana to kung may pang-spray. May pang-spray sana. Maganda sana yun. Diretso kasi kami sa Bukana sa kuha ng Christmas party din ng Seward. Diretso kasi kami, kaya magdadala na tayong damit, pang playlist tayo. Pang 3 days. Hindi pa masyado dito sa may kapitang sana. Lilipat natin siya doon at doon natin siya para pagka umulan, para pag umulan walang patak-patak na kuwan, patak-patak na tawag ito, tulo. Ayan na. Siyang pupunasan ng malinis na damit, yung cotton, para maiga na siya. Yan lang uli yan nakaligo. Tinanggal ko pala yung side mirror, gawa ng bali yung isa. Sama naman tingnan pagka isa lang ang nakagayon, kaya tinanggal ko muna. Binawasan ko kasing gas yan at ginatong ko sa bangka dahil pagka panis po yung gasolina natin, makakuha yung karburador natin babara, kaya hindi ako nag-stock ng gasolina dyan at bibila natin siya bukas ng bagong gasolina para tayo alis. Ang gasolina yan kinukuha ko, hindi ko nag-stock dito sa tangke, nililipat ko siya sa galon pagka walang lakad. So nilalagay ko, ginagatong ko sa bangka at saka doon. Mahirap kasing gamitin yan pagkakuan pag dito lang mas maganda gamitin to pagka tayo pupunta ng palengke, mas mabilis siyang iikot. Yan nahirapan ako dyan kasi mataas sa akin, pero pag mananakbo naman na siyang malayo, okay na pagka pang long distance ang takbo. Rights. Siyan po mga kalaot, at nakaligo na nga po tayo at tayo po ipapunta po ng school, Tumaway. At
mayroon tayong pipirmahan doon kaya kuha ni Axel. So yun, kadamit tayong puti para maganda naman tingnan. So yan. At yun, abangan nyo na lang po at tayo po ay lilipat ko lang po yung ating GoPro sa ating pong lagayan dito po sa ating pong dibdib. Saan na kaya yun? Parang wala na yata. Punta na po tayo tumaway. Alas 2:04. Alas 2:00. Ano yun? Alas 2:10. 1:30. Ay, doon 1:30 po ang kuhan mamaya. At dito na po tayo sa may Tumaway School. Kaliwa lang tayo dito. At hanapin natin si Axel. Ito na po kasi bagong munisipyo mga Kalaon. Boss Dagi! Ay, kala ko si Boss Dagol. Ito ko yung permahan. Ma'am, dito kayong pirmahan ng senior high ng... Ano po sir? Hindi ko alam kung anong section ng anak ko eh. Ano pong pangalan ng inyong anak? Ano Axel. Si Axel Alpar. Dito po. Ayan. Pirmahan ko lang. Name nyo po. Tapos, dito po yung pirma. Ini pangalan. Pangalan ninyo. Sige, pirma. Sa pangalan nyo. Pila po yan ah. Tapos, pirma po dito. Ayan. Okay po. Puno po kayo dito. Dati. Dito pala, mga Kalaot. Sorry. Kanina ka pa pare? Magandang hapon po sa ating lahat. Ang lahat po ay naiwanan ay lagay ang ating puso at ating isipan sa presensya ng ating Panginoon. Manalangin po ito. Aming Diyos, ang pangyarihan sa lahat, ang nilalangan ng langit at ang lupa. Sa oras na ito, kami ay hinihingi sa aming mga nagawang pagkakasala. Ito man ay sa isip, sa salita, at sa aming mga nagawa. Magpapasalamat po kami dahil sa ginawa ng aming Panginoon na si Kristo sa krus. Kami ay makakaasa ng kapatawaran sa aming kasalanan. Magpapasalamat din kami sa hapon na ito na binigyan kami ng magandang panahon upang may daos ang pagpupulong na ito. Bigyan niyo kami ng kaalaman at karunungan upang maunawaan namin ang lahat ng mga pag-usapan
at maging kabahagi sa paggabay sa mga mag-aaral. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maaari na pong umupo ang lahat. Ano po ang working lesson na to? Dito nila mararanasan ang actual na gawain sa iba't ibang larangan, matututuhan ang disiplina, ang responsibilidad, at mga kasanayang maghahanda sa kanila para sa kolehiyo at para sa kanilang magiging profesyon. Ang iba nga po na hindi nagpapatuloy ng kolehiyo ay trabaho na ang kanilang pinupuntahan. So, ito po ay napakagandang training grounds para sa kanila. Nais po namin ipadama na hindi lamang namin sila mga estudyante. Sila ay aming katuwang at kayo po ang aming kaagapan. Sa inyong paggabay sa bahay at sa aming pagtuturo sa paaralan, mas nagiging matatag ang kanilang landas patungo sa tagumpay. Maraming salamat po sa inyong presensya at tiwala niyong pinagkakaloob sa amin bilang mga guro ng paaralan. Muli, isang mainit na pagtanggap po sa inyong lahat. Welcome po sa ating message station natin. Ang iba naman po doon sa Bureau of Fire. Doon po sa baba. Ano po? Yung iba naman po, mga pang-office. Ano po? Yung mga PPL po, sa dinadala sa NDN, sa Balay, sa Milan. So, kung ano po yung kanilang strands at trucks, doon po sila talaga dinadala. Ano po? Para kung ano man po yung kanilang, kung ano po yung kunin nila pagdating ng panahon, yun po talaga ang makasanayan nilang gawin. So, dito po, kumuha tayo ng mga partners. No? Sa galing po ng ating mga coordinators sa partnership, na mga yan po ay hindi nakakaramdam yata ng pagod na kahit maulan, mainit, naghahanap ng partners na pagdadalhan ng inyong mga anak. Ano po, para talaga namang linyada ang patutunguhan ng mga anak ninyo. Ano po? So, yun po yung senaryo ng ating mga eskwela. So, halimbawa naman po, mayroon po tayong araw, may schedule, mamaya po didiscusin itong ni Ma'am Sarah, kung kailan sila dadalhin doon. So, pag sila'y nandoon na, syempre may mga paalala. So, ito po ay paalala, mga bata, at mga mami and daddy, tatay, nanay. Kung ano man po yung paalala ko, ay siya rin pong kabiling-bilinan ni Sir Jan na ipaalala sa inyo. Ang ating pong mga bata, lalo-lalo na mga kalalakihan, yun pong yung kanilang behavior and attitude towards work immersion. So kapag sila'y dinala na po doon, ibig sabihin po sila'y nasa pangangalaga na ng mga opisina nito. Ano po? Noong isang taon po, kaya ko po ito pinapaalala, meron po kaming mga kaunting problema pagdating po sa mga batang kukuha ng criminology. Siyempre, mga lalaki, may kakukulitan. Hindi ka ho. Akala ng mga teachers ay nandoon na sa kapulisan, yung pala, mga nakatambay pa. Kung saan pa po tumatambay. So, tatandaan, mga anak na nakikinig, at mga magulang, sa tulong po ninyo, makikigay po ang mga batang ito kapag narito na sila, makigabayan po sa oras ng kanilang pagpasok. Kasi may oras po ang pasok nila, may oras din po ang labas nila. So po, hindi sila po pwedeng mamimili ng gagawin. Wag lang naman po sila ipapakain at pahihirapan, at hindi sila na may papalag. Ano ho? Pero wala naman ng ganon. Siyempre, ang tinuturo sa kanila, kung ano yung tama na talagang mararanasan nila pagdating ng panahon. Ano po? Yun.
Last time nga po ng isang taon na ako'y nakarating pa rin po sa police station at may mga batang lalaki na nagpipilit na tapos na daw sila. Na-cover na daw ang buong oras, ang ilang araw. Ay hindi naman po pala natatapos pa, nagpipilit po sila. Alam niyo po kung bakit ayaw nilang tapusin? Or nasa kalagitnaan pa lang sila? Dahil lang po sa pagkugupit ng tuhok. Kasi yung pulis, magpupulis, hindi na po yung gupit pulis. So yun lang, nagpipilit po sila na sila daw po yung tapos na sa oras. Na-cover na daw po nila ang ilang oras ka ng work immersion ng 80 hours. So pinipilit sa amin 80 hours na daw. Eh kaya naman pala ganun, nararinig lang nila doon, kailangan kupit pulis nila. So yun po, yun ang isa sa mga ating. Baka po yun matalsikan ng niluluto sa balayo sa SBN ay siya. At pag nagkasuka, hindi ka huwi ng papagamot. Eh pag may insurance po, hindi huwi. Wala na kayong gastusin masyado. Eh yun po yun. Hindi na makalangihan mo ang insurance ng mga bata. So yun po. Kaya po ang lahat ng insurance. Taas na po ang kamay. Oh, sige po. Iyan po sa banda dyan. Kaya po. Okay, so thank you so much po. Ano po? So yun. Kapag po tayo ay may ganitong work immersion, may mga gastos po tayo. Ano po? So yan na yan. Yung insurance. Tapos, sa Vegas po, may MOA signing po ang paaralan at lahat po ng partners na aming pinakiusapan. Lahat po ng partners na nandito kasi sila ay nasa January 5. Yung unang araw po ng pasukan ng January, doon na po sila mag-i-start ng work immersion. Kaya wala na pong panahon hanggang December 18 nga na ako. Ano pa? Malinaw na po. Merry Christmas po. Happy New Year. Okay yung tayo? Sa laro yan? Hindi ho mabigat ng 120? Hindi po. Salamat naman po. So yun po. So narinig naman po siguro kayo ni Sir Jan. So 120 po bawat isang bata. Mga inaasahan para sa work immersion ng mga bata. Para naman po sa requirements for deployment, dire-diretso na po tayo. Ano-ano ba yung mga kailangan ng inyong mga anak para sila ay tuluyan ng mapakawalan sa January 5. Tatawagan po natin ang ating Adopt a School Coordinator, Ma'am Saraline A. Balani. Thank you po, ma'am. So, good afternoon po sa inyo pong lahat. So, nandito po ako para i-discuss po sa inyo ang ilang mga requirements po na talagang kailangan po ng inyong mga anak na makumpleto bago po mag-December 18. Dahil po sa December 18 ay magkakaroon pa rin po kami ng job fair para po malaman kung saan po talaga sila nararapat mapunta for work immersion. So, bago po mag-December 18, ang mga kailangan po nilang requirements, unang-una po syempre ay ang kanila po resume at cover letter po. Then po, after po ng resume and cover letter ay ang kanila po medical certificate signed by the district nurse po na si Nurse Jeff. So last week naman po ay per section po, na-check po ang kanilang BP, respiratory rate, pulse rate, and also their height and weight kung okay po ang kanilang mga BMI for their age. So, ngayon po ay kompleto na po halos lahat. Maliban na lamang po sa iba pong estudyante na nagkasakit at hanggang ngayon po ay hindi pa rin nakakapagpa-medical. So, napaka-importante po na maihabol po yung kanilang medical certificate para po sa sign ni Nurse Jeff po dahil nga po ang medical certificate po ay isa sa requirements bago po ang deployment. Kasi kung talaga magkukulang po ng isa sa mga requirement, kasama na po doon ang attendance ninyo ng pag-attend ngayon for deployment, hindi po mapapadeploy ang inyo. Salamat po sa po. Dito naman natin sa po. Kamusta po kayo pa? Maliwanag po tayo. Wala pa po tayong viral reaction.
sa mga piling businesses dito sa Tagusay. So para lang po maliwanag po bago ko po sabihin kung saan sila pupunta, this year po kasi may mga nakausap po kami ng partners na ngayon lang din po papasok dito or ngayon lang po sila sumama. Pumayag po sa akin, katulad po ng Balay. Praise God, after so many years, pumayag na po sila. Pag po Balay at saka INDN, ang mga bata po natin ay magkakaroon ng dalawang parental consent. Naalala niyo po, sabi niyo po sana kanina may job fair tayo. Ano po? Sa job fair po mga mothers and fathers, so mangyayari po doon, lahat po sila ay mag-i-interview. Po, papaskin po namin ano po yung mga slots o mga trabaho na pwede nilang puntahan. Katulad po naman po na job fair. Tapos po mag-i-interview po sila. Base po sa interview nila, saka po kami pipili kung pasok nga ba siya dito sa kumpanyang to, pasok nga ba siya dito sa kumpanyang to. Maliwanag po tayo. So, ang mangyayari po para sa mga ibig po na mga estudyante, dahil po ang Balay at saka ang MDL po, sila po ay merong shifting. Dahil katulad po ng mga restaurants at sa mga resorts, meron po talaga nangyayari ng mga 6 to 7, gano'n po. Ang e-times po nila, hindi katulad po ng sa school na from 7 a.m. to kasi po sila po ay mga resorts. Sa dalawang yun po, magkakaroon po ng dalawang parental consent. Kapag nakalusos po ang iyong anak sa dalawang kumpanya. Ngayon po, lalo na po si Balay. Si Balay po kasi ang hingin sa amin ay bukod po sa dito pa lang po ay sinasala ng mga bata, pagdating po sa kanila, mag-exam pa po sila, mag-interview pa po sila. Ay po, kung mapapansin po natin, ang mga pinili po namin ngayong taon na to, ay may kinalaman po talaga sa restaurants and resorts at hindi lang po sa munisipyo. Pero meron din po sa munisipyo. So ang napili po namin ay ang MDN, ang Unidas Resort po kasama last year, Balay, Kashray. Ang Kashray po ay meron sa Banga, meron din po sa Sampaloc. So ang gagawin po natin dahil kung taga Sampaloc yung bata nyo, dalawa po ng Education 1, Education 2, Criminology 1, Criminology 2, at saka po sa akin, Psychology po. So, ang paglalagyan po sa kanila, sa Education po, una po muna ay ang George B. Vargas Elementary School po, which is po sa Sampaloc po. So, hindi po perfect ang mga anak niyo po ay Criminology sa PNP na po lalagay or PFP. Dahil po meron lang pong slot na inalat po ang PNP at PFP po para sa kanila. So, hindi po ibig sabihin na doon po lahat papalagay yung dalawang section ng cream. Kaya po, kung sino na po papalagay doon, sa school po, na mga public schools po dito sa Talisay, doon na po sila ma-deploy. Again po, baka po hindi po forget kung ano po section ng anak nyo, yun naman po ang uurin ng mga anak nyo pagdating ng college. Section lang po yan, ang mga anak nyo pa rin po ang masusunod kung ano po ang uurin ng sa program sa college po. Yun naman po yung pinaliwanag ko po ng mga bawat advisors ng orientation po ng parents po. So next po, meron po itong 14 na slots po. Next po ay Caloocan Elementary School po, meron din pong 14. Next po ay Balas Bucos Santa Maria National High School po, meron po 16 slots po doon. Next po ay ang Balas Ellen po, meron po doon 14 slots po. Ang Banga Ellen po ay meron din po 14. Ang Tumawi Ellen po, yung kapitbahay po natin, meron po 12 slots na nilaan. Ang Kining Ellen po, Mga kalao, uwi na. Kukunin ko lang yung motor. Tapos na po ang pinagmitingan. Si Axel. At si Axel may nag-bike naman yata yun.
go! Bus na! Out at nakauwi na nga po tayo. So, dito ko na lang po tapusin po ang ating video at mahaba na rin to. Bye bye po sa inyong lahat. I love you all and God bless. Mag-ingat palagi.